Ang pangalan ko ay Luran, isang dating gamer na nerd. Ngayon ay nag-ipon lang ng basura sa napakasamang katapusan ng mundo. Noong 2030, binuksan ang Earth Cave. Dumating ang kalamidad. Nabagsak ang sibilisasyon ng tao. Sa aking post ng abo. Ngunit isa lamang ito sa mga maraming kanlungan ng mga nakaligtas sa disyerto. Lumayo ka, akin ito. Habang ang iba ay naghari-harian sa katapusan ng mundo, ako ay namumulot ng basura sa katapusan ng mundo. Bakit ganito ako kamalas? May mga ilusyon ba ako? Mengzi, tingnan mo yan. Mayroong bagay na nagniningning, di ba? Ranje, sigurado akong nagugutom ka lang at nagkakaroon ng mga ilusyon. Basta basura, basura pa rin. Hindi ba't? Ito ay isang golden finger na iniwan ng dating manlalakbay. Grabe. Totoong limited edition na AI. Ako lang ang nakakakita. Luran, nakita mo bang nakakuha ka ng yaman? Lahat makakakuha, ha? Yaman. Gusto ko sanang makakita ng isang burger na pwedeng kainin. Itong nakakatakot na lugar. Kahit mga daga, nagugutom na't parang balat na lang. Nagsimula sa isang kahon. Nakasalalay ang kapalaran sa swerte. Kung makakabawi ba, nasa pagkakataong ito na. Burn brother. May natira pa akong kalahating compressed biscuit. Maglagay ka muna. Huwag kang magutom. Ito na ba ang sinasabi nilang sistema? Sa wakas, dumating na ang araw na ito. Pero, ano ito? Emosyonal na halaga. Ito bang sistema ay isang self-media account? Kailangan ng likes, coins, at follow. Mengzi, sabi mo, kung makita ni Suna ang hitsura ko ngayon, baka matawa siya. Yung babaeng mahilig sa mayaman. Ruanje, talagang bulag ka noon. Dagdag na 5 puntos sa emosyon. Naalala ko na may lihim kang pag-ibig. Kay Xiaofang sa medical station ng base, di ba? Parang nakita ko siya kahapon. Kasama ang kapitan ng gwardiya. Ren, huwag kang magbula-bula. Hindi ganyan si Xiaofang. Tumaas ang emosyon ng 10. Umabot na sa pamantayan ng emosyon. Buksan. Nabuksan na. Kuya, ikaw ba ay isang Diyos-Diyosan? Mabuhay ang instant noodles. System Balaya. Kapatid, sundan mo ako. Sa hinaharap, magkakaroon ng meat sandwich. Magkakaroon din ng milk tea. Nakatuklas ng itim na kahon sa malapit. Lingwang epic preview ng kondisyon sa pagbubukas hindi natugunan isa. Ling Yu. Yung tinatawag na Shadow Rose. Isang bala, kayang patumbahin ang 2 lalaki. Hayaan mong magnakaw siya. Anong klaseng sakit sa ulo ang sistema na to, koleksyon ng mga kalokohan? Luran. Lumabas ka na. Sabi ng boss namin, ang swerte mo raw. Nakuha mo ang magandang bagay. Mukhang. Gusto mong mabuhay ng ligtas dito sa katapusan ng mundo. Hindi sapat ang mangolekta ng basura at magreklamo lang. Itong stalking. Ninakaw ko na. Narinig mo ba? Labas ka dito. Kakaalis lang sa kahirapan, nahaharap sa mga bandido. Walang pagkakataon para sa mga baguhan ang mga kontrabida na ito. Alam mo rin na mga bandido kami. Sabi nila nakakita ka ng isang kayamanan. Magpakita ka na lang kung meron ka, para hindi ka masaktan. Kuya, huwag mag-alala. Wala akong dalang kayamanan. Pero alam ko kung saan may malinis na tubig. Nasa panlilinlang lang yan. Sa lugar na ito, may malinis na tubig pa rin. Totoo yan. Doon sa kanlurang bahagi, sa tabi ng maliit na lawa, nakita ko ito kahapon ng aking mga mata. Kung hindi, paano ako, isang pulubing walang yaman, makakatayo rito? Baka mas mabuti pang huwag kang magpanggap. Ipakita mo ang daan. Perpekto. Pagtawid ng kapahamakan. Mga kapatid, dito, ingat sa mga paa. Ang itim na kahon ng yaman ay nasa timog kanlurang sulok ng mga palumpong sa tabi ng lawa. Ling Yu, mukhang ang hirap ng misyon na ito ay nasa antas ng impyerno, di ba? Akala ba ng sistema ay mukha akong baliw? Hindi, ayon sa mga patakaran ng laro. Ang ganitong kakaibang misyon ay kadalasang may napakalaking gantimpala. Sa yaman, may panganib. Subukan mong gawing motorsiklo ang bisikleta. Para sa isang buhay na puno ng swerte. Tinanggap ko ang kabaliwan na ito. Ngunit kailangan itong gawin ng may talino. Huwag makipagsagupaan ng basta-basta. Bakit ka nag-aksaya ng oras, bilisan mo? CJ. Dito tayo maglakad. Talagang malinis ang lawa. Tulong ng langit. Ako rin. Sa tamang oras at pagkakataon.
Hindi ako baliw. Isa lang akong walang pusong makina ng pagbubukas. Amitabha. Kasalanan, kasalanan. Ikaw. Nasa. Ano? Sino si Lin Yu? Tapos na, tapos na. Ano ang gagawin? Kailangan ipaliwanag. Nagnanakaw ng kahon. Hindi siya makakita. Kailangan ipaliwanag na mas mabilis mamatay ang medyas. Goddess, huwag kang magpaputok. Kasama ko. Paparito ako para sumuko. May dala akong regalo para sa pagkikita. Ang regalo sa pagkikita ay ang paghipo sa aking damit. Ito ay instant noodles. Tama nga. Sa katapusan ng mundo, walang problema na hindi masosolusyonan ang isang pakete ng instant noodles. Kung mayroon man, dagdagan mo na lang ng isang bote ng tubig. Isang boteng ng malinis na tubig bilang regalo. Sana bigyan ako ng pagkakataon, Ginoo, na mapabilang sa inyo na isang mahalagang tao. Magstay ka dito. CJ, uwi na ako. Huwag kang magalit. Yung Diyosa, may gusto akong pag-usapan. Tungkol sa iyo. Pwede ba? Walang anuman. Sinasabi ko lang, ang ganda ng kalidad ng medyas na ito. Windproof at minute init. Paalam, Diyosa. Nakuha na ang kayamanan. Ngunit ang pabor ng Diyosa, mukhang bumagsak na sa negatibong numero. Pabor. Ang misyon na ito ay talagang napakahirap. Hindi pwedeng basta nakawin. Kailangan ng talino. Marahil, maaaring palitan ang pananaw. Gamitin ang mga yaman na hindi niya maitatanggi para makipagkalakalan. Mukhang gusto niyang buksan ito. Hindi sapat ang kapal ng mukha. Kailangan ko pang matutunan kung paano maging isang end of the world na mga ngalakal. Magandang araw po, mga ate. Hahanap ako kay Leader Ling para makipag-usap tungkol sa malaking negosyo. Lumayo ka nga dyan. Walang oras ang aming leader para sa mga katulad mong mangangagat ngawit na lalaki. Talagang negosyo nga. Para sa pagpapabuti ng pagkain sa kampo sa susunod na buwan, pakibigay na lang ng abiso. Sabihin lang na darating ang instant noodle hero. Report sa leader. Papasukin na nila. Mag-ingat kayo. Ang malaking negosyo mo. Ang pinakamainam na oras para bumawi. Alanay, pinuno. Ang matapat ay hindi nagsisinungaling. Gusto kong gamitin ang mga resources ko para makuha ang isang bagay mula sa'yo. Isang pribadong gamit. Tunay kang may sakit. Akala lang yun. Napakalaking pagkakamali. Mayroon akong natatanging koleksyon na mahilig mag-aral ng iba't ibang uri ng tela. Lalo na ang mga mahalaga para sa pananaliksik. Hindi ko nga alam kung bakit. Baliw, mas maayos pa rin kaysa sa may sistema sa ulo, di ba? Ipapalit mo ang pagkain dyan. Para kang may radiation na inaatake ng ipis sa utak mo. Kasama nito, palitan mo ng isang piraso na ginamit na. Ay naku, palitan mo ng isang piraso na hindi na magagamit. Para sa'yo, tiyak na ito ay basura na magagamit. Sino siya? Paano siya nagkaroon ng antibiotics? Dapat mong malaman na sa katapusan ng mundo, mas mahalaga ang gamot kaysa sa pagkain. Iwanan ang mga bagay. Lumabas ka. Maghintay ka. Nagtagumpay. Talagang sa harap ng matibay na pera. Ang prinsipyo ng Diyosa ay maaari ring iakma. Dalhin ang iyong mga materyales sa pananaliksik at agad na mawala. Huwag na huwag akong makikita muli. Napakaganda. Nasa kamay na ang mahiwagang bagay. Maaari nang buksan ang kayamanan. Buksan. Para kay Papa. Malakas na tama. Kalidad si isa. Legendary na simula ng pagtatapos. Kasama pa ang mga binhing gulay. Sobrang sulit nito. Sa hita ng Diyosa. Hindi tama. Ang Diyosa ay talagang swerte.
Chengzi. Naging totoo. Diyos ko. Parang kaya kong patumbahin ang isang mutant na baka sa isang suntok. Ito ang kapangyarihan ng mga espesyal na tao. Ako si Luran. Sa wakas, nakatayo na. Hindi sapat ang liwanag lang. Kailangan ng mga mapagkukunang sustainable. Ang mga buto ng kamatis na ito ay maaaring isang mas malaking kayamanan. Luran, lumabas ka. Ibigay mo ang mga nakuha mo sa tabi ng lawa. May nakakita sa iyo na kumuha ng kahit ano mula kay Lin Yu. Ikaw. Bakit ka nagmamadali, kuya? Sila mismo ang tumakas. Anong kinalaman ko dyan? Bakit ka pa naglalaro, bata? Noong nakaraan, ginamit ko ang plano para iligaw kayo. Dahil noon, isa pa akong baguhan. Pero ngayon, dapat nang palitan ang script. Pwede na rin sa inyo. Lumayo ka ng kaunti. Huwag kang lumapit sa tent ko. CJ, kung magpapakita ka pa ng iba, putol kita ng isang palo. Parang may mali sa batang ito. Mag-ingat ka. Ikaw, hindi ka ba marunong makipaglaban? Bumalik ka at sabihin mo kay itim na spider. Gusto ng kayamanan. Hayaan siyang personal na pumunta sa akin. At, sa susunod na pagdating, maaaring hindi na ito kasing dali ng pag-uwi ng nakahiga. Hindi na ako mangangahas. Talagang makapangyarihan ang may isa na gamot. May lakas na. Ngunit kailangan ding sumabay ang sustainable development. Magandang paraan ang pagtatanim sa apokalipsis. Kapatid na kamatis, huminga ka ng malalim. Magbunga ka. Kapatid, pwede bang bigyan mo ako ng kaunting konsiderasyon? Naku, ang dami namang hinihingi. Mas mahirap ka pang pakisamahan kaysa sa kliyente. Itong nakakalokong sitwasyon. Saan ko naman hahanapin yan? Malinis na lupa at pere-parehong kahalumigmigan. Sandali lang. Sobrang katakot ito, katapusan na ng mundo. Saan ka makakahanap ng angkop na kapaligiran? Naiintindihan ko na. Ang ganitong buto ay hindi talaga para sa mga karaniwang manlalaro. Kahit gaano pa kalakas, isa pa rin itong mataas na antas na tagapagtanggol. Ngunit ang ganitong buto, kung maitanim lang ito ay mga napapanatiling yaman. Sa katapusan ng mundo, mas mahalaga ang pagkain kaysa sa bala. Ang sariwang gulay ay mas bihira kaysa sa ginto. Hindi ko kayang magtanim mag-isa. Pero, ang liing na down camp ay may pader. May pinagkukunan ng tubig. May tao. Hahaha. Nandito pala ang sistema na naghihintay sa akin. Bigyan mo ako ng lakas para makipag-usap. Bigyan mo ako ng pondo para makipagkalakalan. Hindi ako dito para umasa. Nandito ako para makipag-partner sa teknolohiya. Bro, Ran. Nagbigay ng babala ang itim na spider. Bukas, personal siyang darating kasama ang mga tao para hanapin ka. Sasabihin niyang, tama lang. Saktong-sakto ang pagdating mo, itim na spider. Luran, lumabas ka. Magandang umaga. Kumain ka na ba? Bakit ka pa nagtatangkang ngumiti? Sugod. Lakas. Reaksyon. Saklaw na pagkatalo. Ganito ba ang halaga ng sistema? Sobrang gusto ko. Ang kamay ko. Naging kakaiba ka na. Hindi ito possible. Kuya, kanina gusto mong ipaghiwa-hiwalay ako. Ngayon ako na ang susunod. Ano kung kakaiba ako? Tanggapin mo ang isang bala ko. Hindi ka pa namamatay ng walang libingan. Grabe, may baril. May sagot na sa bersyon. Nasa'yo na. Halos nagsimula na at natapos na. Sa level mo na ito, nagtatangkang magbaril ka. Patawad.
Ate Luran, nagkamali ako. Ibibigay ko sa iyo ang aking teritoryo. Kahon ng kayamanan. May kahon ng kayamanan pala ang taong ito. Pumatay at kumuha. Hindi. Talunin ang pagbagsak. Itong 20 ay sa akin na mula ngayon. Ikaw, umalis ka dito. Huwag mo nang ipakita ang sarili mo sa akin. Ate Luran, ang galing mo. Simula ngayon, ikaw na ang tanging kuya ko. Bawal ang kalokohan. Mengzi, bantayan mo ang labas. Walang papapasukin dito. Kanina, nagalit ako. Saktong sapat ang emosyon ko. Simulan na. Nakuha ang mahusay na taktikal na balisong matulis panandang pandagdag 5. Nakuha ang advanced na medikal na pakete. Mabilis na paggaling sa di nakamamatay na sugat. Nakuha ang plano para sa simpleng water purifier. Balisong pang self-defense. Medikal na pakete pang depensa sa buhay. Plano ng water purifier. Mukhang gusto nilang ipagawa sa akin ang konstruksyon. Sumunod sa landas ng sustainable development. Kapatid na system, alam mo ang tungkol sa long-term na pananaw. Medyo advanced yung disenyo nito. Multi-level ultraviolet filtration at disinfection. Pati na rin may mineral supplement module. Kung magagawa ito, sa katapusan ng mundo, magiging hard currency ito. Nasa akin na ito. Hindi na ako basta simpleng tao na may lakas. Ang teknolohiya ang tunay na daan. Dapat may makikita sa mga guho na ito. Kailangan lang disassemble ang mga kagamitan sa malinis na tubig ng lumang mundo. Modify ito. Kuya Luran, may naghahanap sa'yo. Sino to sa gitna ng gabi? Bakit siya nandito? Dahil ba yon sa inay kanina? O nagbago na ng isip? Maliit na alitan. Wala namang ganun. Ako, mahilig sa kapayapaan. Ito ay tomato juice. Baka kasi kakakain ko lang ng dilatang kamatis. Nadulas ako. Nakatakas na ang mga tao sa Black Spider. Black Spider. Black Spider. Hindi ko siya kilala. Baka narinig nilang may multo dito. Kaya sila natakot at umalis. 3 araw na ang nakalipas. Isa ka pang karaniwang tao. Ngayon. Unang pagising, naging hindi pangkaraniwan. Pangalawa, nakatagpo ng pagkakataon. Mayroon bang pangatlong posibilidad? Halimbawa, talagang magaling ako sa laban. Kaya lang, dati akong tahimik. Wala. Matagal na kitang pinagmamasdan. Luran, lahat ng pagbabago mo, nagsimula noong 3 araw na ang nakalipas. Grabe. Ganito ba ka matulungin ang babaeng ito? Akala ko magaling na akong magtago. Ako na lang ang magpapainit ng tubig. Huwag kang aalis. Gusto kong malaman kung paano si Kuya Luran. Sa loob ng 3 araw, naging eksperto mula sa basura. Inusisa mo ako. Sa katapusan ng mundo, ang malaman ang background ng bawat isa ay isang pangunahing kasanayan sa survival. Lalo na ang mga taong biglang lumakas. Sila ay maaaring maging mahalagang kaalyado o maaaring maging nakamamatay na banta. Kaya, ano ang dahilan ng pagpunta mo dito ngayon? Sinusubukan mo bang alamin ang aking mga lihim o rekrutahin ako? Rekrutahin. Sumali ka sa aking grupo. Nagtayo ako ng isang kampo sa hilaga ng mga guho. Ngayon ay may 23 tao. May maayos na sistema ng depensa. Tiyak na pinagkukunan ng pagkain. At malinis na pinagkukunan ng tubig. Mahalaga. Nariyan ako para protektahan kayo. Sandali lang. Hindi ba't ito ang linya ko? Bakit nagbago? Mukhang maganda. Pero bakit ako sasama sa'yo? Dahil kailangan mo ng plataporma. Sa sarili mo lang. Hanggang saan ka makararating sa mundong ito? Ngayon, paano mo haharapin ang Black Spider? Paano naman bukas? At sa makalawa, darating ang araw na 5-00-18-02-666-18-00-18-04-24. Makakaharap ka ng mga problemang hindi mo kayang lutasin. Sa panahong iyon, kailangan mo ng kasama. Kailangan mo ng organisasyon. Salamat sa iyong kabaitan. Ngunit sanay na ako sa kalayaan. Kalayaan. Sa katapusan ng mundo, tanging ang mga malalakas lamang ang karapat dapat makipag-usap tungkol sa kalayaan. Sa tingin mo, sapat na ang lakas mo. Sige na. Sasang-ayon ako sa'yo. Ngunit mayroon akong isang kondisyon. Anong mga kondisyon? Kung may papakita kong may kakayahan ako. Makikipagtulungan tayo bilang magkapantay. Hindi yung ako lang ang sumasali sa'yo. Paano mo gustong patunayan? Hintayin mo at malalaman mo. CJ. Ang sitwasyong ito. Pumasok na ako sa Lungsod Cave.
O kaya sa kulungan ng mga babae. Napaka-pressure. Leader, kailan kaya tayo magtatayo ng kampo? Kailangan na natin ng lalaki para magbantay. Bata pa at makinis pa. Nagkamali po ang ate na ito. Hindi ako nandito para maging bodyguard. Panahon na para ipakita ang halaga. Ito ay tinatawag na teknikal na pamumuhunan. Nandito ako para tulungan kayong makamit ang kalayaan sa pag-inom ng tubig. Pampurify ng tubig. Kaya mong gawin ito. Kailangan mong i-polish ang kalawang na filter. Walang dapat na matirang dumi. Huwag kang magpakatanga, Mengzi. Magpakatatag ka. Bumutas ka sa gilid ng plastik na balde. Dapat ang butas ay sapat para sa metal na tubo. Anong kalokohan ito? Nagawa na. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Tama ang mga sinaunang tao, hindi nila ako niloko. Talagang malinis na tubig. Ilan pa bang sorpresa ang meron ka? Pangunahing operasyon. Sa susunod, sumunod ka kay Gordon, at least sapat ang tubig. Pinuno, nandito na naman ang mga tao ng Black Rat Gang. Naglalakad-lakad sa paligid ng ating kampo. Sabi, sinasabi na kailangan ng bayad para sa proteksyon. Ano? Itong mga walang hiya na lalaki, nariyan na naman. Pinuno Chu, dapat na ipasa ang mga supply ngayong buwan. Kung hindi, huwag magalit ang mga kapatid sa atin. Narito na ang pagkakataon para ipakita ang sarili. Tamang-tama, subukan ang talas ng bagong kutsilyo. Ilang tao ang nanghihingi ng proteksyon. Tinanong ba nila ang opinyon ko? Saan ka nanggaling, maliit na mukha? Umalis ka. Walang puwang para sa'yo dito. Ako ay taong may prinsipyo. Ganito na lang. Sino sa inyo ang kayang tumanggap ng isang suntok mula sa akin? Protection fee. Binayaran ko na para sa kanila. Hahaha. Sa maliit mong katawan, ako ang tatayo dyan para sa'yo. Hahaha. Sa susunod, hindi na ito buhok. Umalis ka. Tama na. Bilisan mo. Hindi makapaniwala na ang lalaking ito ay gwapo. Ikaw, magandang kutsilyo ito. Pinuri niya ako. Nagsimula nang matunaw ang yelo. Ayos lang. Tumaas ng husto ang positibong emosyon ng lahat sa kampo. Nagdagdag ng 179 sa emosyon. Mas mabilis ito kaysa sa paghingi ng emosyon mula kay Mengzi. Unang hakbang sa pagtayo sa sariling paa. Nakuha. Susunod ay ang nakakabaliw na pagbubukas ng mga kahon. Palakasin ang kakayahan. Ano? May iba pang mga manlalaro na gumagamit ng cheat. Ang mga talunan ay random na mawawala ng isang bagay, kaya hindi ako nag-iisang napiling anak ng langit. Hanapin at buksan ang random na pag-refresh ng pilak na kahon, kaya hindi ako nag-isang napiling anak ng langit, mayroon akong kakayahan. Nagsimula na, di ba? Okay. Tingnan natin kung sino ang tunay na hari dito sa lugar na ito. 3 oras na countdown. Itong sistema ay parabang pinipilit ang mga may siye. Ayos ka lang ba? Mukha kang kinakabahan. Wala. Wala akong anuman. May magandang bagay doon. Kailangan kong kunin yon. Baka. May kukuha. Doon. Doon ay teritoryo ng mga gangsters. Kailangan mo ng tulong. Hindi na kailangan. Babalik ako agad. Ito ay isang personal na alitan. Kaya nga. Ano bang hinahanap ko? Luha ng birhen. Ang sistemang ito ay lalong nagiging kakaiba. Grabe. Nalaman ko na lahat tayo ay mga biktima ng mga kakaibang misyon. Nalaman ko rin na hindi pa niya nahanap ang eksaktong lokasyon. Ito na ang pagkakataon ko. Ikaw yung gago na nagnakaw ng Black Iron chest ko. Nalaman ko na ikaw ang unang nakakita nito. Sayang. Ngayon, sa akin na ito. Mayroon pang nakatagong misyon. Sistema. Ang galing mong maglaro. Kailangan kong magpanggap na may mali. Nagsisinungaling ka. Hindi na yon counted.
Salamat sa susi mo. Kung kailangan mo ng tulong sa susunod, sabihin mo lang. Isa kang basura. Tandaan kita. Hindi pa tapos ang bagay na ito. Ang bilis na ito, parang nakakasabay na sa huling araw na Flash. Makipagtulungan sa aking lakas. Ito ay talagang isang nakamamatay na sandata. Yung plano, bukas ay pag-aralan ko ito ng mabuti. Ang sitwasyong ito, parang bagong leader na pumasok. Mas malaki ang pressure kaysa sa habulin ng itim na gagamba. Ipapaalam ko sa lahat. Simula ngayon, si Luran ay opisyal ng sasali sa countdown, na responsible sa logistical support, at ang pagtatanggol at pagpapaunlad. Ay, tignan mo kung paano niya kayang harapin ang kalamidad at mga kalaban. Kapatid na Luran, parang hindi masyadong tayo tinatanggap nila. Mga ate, ako naman, talagang hindi masyadong magaling sa laban. Eh bakit ikaw? Dahil ako, kayang magbigay sa bawat tao sa kampo ng 3 baso ng malinis na tubig bawat araw. Kayang maglagay ng 30 automatikong bitag na nagpapaputok sa labas ng pader. Bigyan mo ako ng 2 araw. 10 tao. Gagawin kong ang pader na yon, maging isang death zone. Hindi ko magagawa. Umalis na ako. Kung magpapanggap ka, dapat ay magpanggap ka ng todo. Walang hanggan. Ang infrastruktura ay sagot din sa bersyon. Pagsasalita lamang sa papel. Sino ang gusto mong isa 0 tao? Una, kailangan na ng malamig na hangin, Ate Jay. Ang bagay na ito ay makakapatay ng kaaway. Mas mabuti pang bumili na lang ako ng kutsilyo. Shit. Talagang medyo astig ah. May laman. Sigurado na ito. Tagumpay ng mga techi. Pagtanggol ka. Ngunit kung nais mong tumayo sa katapusan ng mundo, kailangan mong tingnan ito. Tanggapin mo ang 10 hakbang. Kilala kita bilang iyong tagapayo. Alam ko na hindi ito ganoon kadali. Ngunit, tamang-tama, subukan natin ang kalidad ng mga braso ng hangin. At Langfeng. Salamat. Sa totoo lang, gusto ko lang maging tahimik na tagapangasiwa ng bodega. Tagapangasiwa ng bodega. CJ, mula ngayon ang bodega ng kampo ay sayo na. Simula ngayon, si Luran ay itatalaga sa taktikal na tagapayo ng Liwanag Camp at mamamahala sa depensa ng logistics. Mayroon bang pagtutol? Magsimula ng maayos. Panatilihin ang pag-unlad, huwag magpakasaya. Isang pindot para sa ani. Mukhang ang emosyon ng mga tao sa kampong ito ay patuloy na tumataas. Titignan ko lang sa paligid kung may mga bagong lumitaw na kayamanan. Gintong kayamanan. Ganito ka-exciting ang simula ng 2 kabanata. Kampong Bakal Naklaw. Hindi ba't iyon ang kaaway na kampo na may alitan sa atin? Ang kahon ay nasa vault ng iba. Niloloko mo ba ako ng sistema? Kakatayo pa lang, gusto nang magnakaw ng bahay. Pero ito ay isang gintong kahon. Sugal tayo. Hindi pa ako natutulog. May nakikita ka ba? Paano niya alam na may tinitingnan ako? Hindi ba? Natagpuan na ang aking sistema. Bakit ka nandito? Hindi naman siguro siya naglagay ng surveillance sa akin. Ano ang tinitingnan mo kanina? Mapa. Nag-aaral lang ako ng paligid. Iniisip kung paano pa mapapalakas ang depensa. Madalas ang galaw ng Iron Claw Camp kamakailan. Naglagay sila ng 2 outpost sa silangan natin. Hindi iyon ang kinaroroonan ng gintong kahon. Kung talagang may balak ka, mas mabuting sabihin mo na ngayon, kung sasabihin ko sa'yo, na may isang bagay sa bodega ng Iron Claw Camp, na makakapagbago ng kapalaran ng ating kampo. Naniniwala ka ba? Anong bagay? Hindi masabi ng eksakto. Pero nararamdaman ko, parang nung nahanap ko yung materyales para sa water purifier dati. Bahagyang totoo, bahagyang peke. Itong pagkakataon na ito,
Tawag dito ay metaphysical intuition. Gaano kahalaga na hindi matakot ang countdown sa loob ng 3 araw sa anumang pagsalakay ng mga puwersang nakapaligid. Kung mabigo, sasabihin kong wala akong kaalaman, na ikaw ay kumilos ng mag-isa. Ito ay isang labag sa patakaran na pinahintulutan ng leader. Pagsasagawa. Tapos na ang pagsusuri ng kagamitan. Nakumpirma ang lokasyon ng gintong kayamanan. Bodega ng kampo ng bakal na pangil. Matatag ang lokasyon. Hindi gumagalaw. Pagsusuri ng kopya. Bubuksan sa loob ng 72 oras. Natitirang 58 oras. 72 oras na countdown. May natitirang 58 oras. Ang oras ay ginto. Aking kaibigan. Naka-on ang stealth mode. Sa kaloob-looban ng kaaway. Gintong kahon. Umalis na. Masarap maglaro ng laro na may chip. Naka-on ang buong mapa ng kalaban. Ayos na. Pumasok na. Tumatakbo ang puso. Mas nakakapagod ito kaysa sa paglalaro ng Assassin's Creed. 100 beses na mas nakakakilig. Sa gitna ng katapusan ng mundo, gumagamit pa ng ganitong susi. Sinong tinitingnan mo ng mababa? Alam ko na hindi ganun kasimple. Pinapagawa tayo ng boss natin. Tuwing gabi, 3 beses nating check ang vault. Nakakainis, di ba? Wala nang kwento. Tapos na, matulog na tayo. Pag hindi, baka mahuli tayo. Normal lang. Tara. Lanan. Bakit nailipat ang kahon na ito? Itong 3 numero ang pinindot ng pinakamaraming beses. Talaga. Tama nga, pabor sa akin ang Diyosa ng swerte. Sistemang ito, nilalaro mo ako. Lahat ng labas ay puno ng alarma ngayon. Ang masamang talaba ay nag-aaway. Ang mangingisda ang nakikinabang. Tulong ng langit sa akin. Nakumpleto ang mga kondisyon para sa pinakamataas na antas. Luran, ikaw ang may kagagawa nito. Anong pakialam ko dyan? Ihulog mo na. Shit. Sa susunod, tiyak na papatayin kita. Nasaan ang bagay? Paano mo ito dinala? Komersyal na lihim. Kailangan bang buksan ito ngayon? Bumalik sa kampo. Bukod pa rito, yung pinuntirya kanina sa Iron Claw. Mga tao mula sa Crazy Dog Camp. Nagpasuko si Black Spider sa kanila. Ibig sabihin, nakasagupan na tayo pareho sa Iron Claw at sa Crazy Dog. Matagal na. Buksan ang kahon. Tingnan kung sulit ba. Buksan. Nakuha na ang pangunahing bahagi. Hindi natutugunan ang mga kinakailangan para sa mga guhit. Kailangan itong buksan muli sa harap ng maraming tao. Ang damdamin ay ibinibigay lamang ng kalahati. Pinipilit pa akong mamatay sa kahihiyan sa publiko. Ibig sabihin ay, susunod na beses, kailangan muling ipakita sa entablado. Tama. Itinuturing ng sistema ang mga plano bilang mga Easter egg. Kailangan pang palakpakan ng mga manonood bago ito ilabas. Kaya't ipagpaliban na lang hanggang bukas. Sa harap ng lahat, buksan. Babala. Ang kayamanan ay minarkahan. Pinuno ng kampo ng bakal na pangil, ang Butcher, ay nagbigay ng gantimpala. Magbigay ng mga pahiwatig sa mga magnanakaw. Gantimpala, 3 araw na pagkain.
Mga detalye ng gantimpala ay kasama. Maaaring may kakayahang kumuha mula sa malayo, o ang kakayahan sa pag-imbak sa espasyo ay na-detect. At mukhang naipakita ang kakayahan. Anong nangyari? Maaaring may problema tayo. Kampo ng Ironclaw. Mukhang napansin nila ako. Hayaan na lang natin silang dumating. Bago sila dumating, inilalagay na natin ang ilaw. Itong babae, matapang. Nakakita ng kakaibang bagay ang patrol sa 20 kilometro sa timog silangan. Maraming tao ang nagsasama-sama. Hindi bababa sa 3 kampo. Papunta na sa direksyon natin. Ang bilis dumating. Ikatlong partido, Kampong Pate. 3 pamilya ang nagkaisa. Ang hirap ng simula. Sobrang taas ba ng antas? Bakal na pangil. Baliw na aso. Bituin ang lason. 3 pagsasama ng hukbo. Ipinapakita ng pagsisiyasat na higit sa 105. Ito ay 3 beses ng sa atin. 3 laban. Hindi marunong sumunod ng mga kontrabida. Gaano katagal makakapagtagumpay ang depensa ng kampo ngayon? Kung mananatili tayo sa ating posisyon, sa loob ng 2 araw lang. Pero mag-ikot lang sila, hindi susugod. Hintayin nilang maubos ang pagkain at tubig natin. Hindi tayo magtatanggol. Gagawa tayo ng malaking plano. Yung nakuha natin kahapon ay hardware pa lang. Yung mga plano ay nakalock pa sa loob ng sistema sa kahon. Kailangan matugunan ang kondisyon ng publiko. Muling magbukas para ma-unlock ang buong teknikal na pakete. Ibig sabihin, pipilitin kang magpakitang gilas muli sa harap ng lahat. Opisyal na itinalagang lugar ng kahihiyan. Pero ang benepisyo ay, kapag na-unlock na ito, agad kaming magkakaroon ng plano para sa mass production. Ngayon, napakaraming tao. Maaari mo nang simulan. Hindi na yon. Kundi imbitahan ang lahat na manood. Magdaos ng isang kampo para sa magkasanib na depensa. At palitan ng mga supply. Imbitahan ang lahat ng maliliit na grupo ng mga nakaligtas sa paligid. Bakit kailangan pang magpanggap ng ganito? Una, malabo ang pananaw. Hayaan ang kaaway na hindi malaman ang ating mga lihim. Gamitin ang pagkakataon upang ipakita ang lakas. Hikayatin ang mga neutral na puwersa. Ikatlo, mga gantimpala mula sa pagbubukas ng kahon. Maaaring ito ang susi upang masolusyonan ang ating sitwasyon. Sa totoo lang, hindi ko rin alam kung ano ang lalabas. Pero hindi pa ako binigo ng sistema. Sobrang delikado. Kung sakaling mabigo ang iyong lumamong kahon, o kung basura ang lalabas, kailan ang nakatakdang pagsasanay? Bukas ng tanghali, habang hindi pa ganap na napapalibutan ang mga alyado. Maghanda ng malamig na front. Dalhin mo ang tao para magpadala ng imbitasyon. Sabihin lang, may bagong koleksyon ng kampo ng Dawn. Bago ang teknolohiya, bago ang laban. Malugod na tanggapin ang palitan at pagtingin. Ang leader ay leader. Sobrang taas ng kakayahan sa pagpapatupad. Yung mga yon, siguro mga yun yung mga espiya sa kampo. Pandaigdigang paglulunsad ng produkto para sa post-apocalyptic. Simulan na natin. Salamat sa pagdating ninyo. Kampo ng Dawn kamakailan ay nakatanggap ng isang pre-war na teknolohiya. Ipapakita sa publiko. Nais naming makipag-ugnayan sa lahat ng mga kaibigang puwersa. Ibinabahaging mga resulta. Teknolohiya bago ang digmaan. Sige na. Tingnan natin, baka totoo nga. Napakagandang epekto. Susunod ay ang pangunahing bahagi. Nakuha ang mga kondisyon na inaasahan ng lahat. Bubuksan ang gintong kahon. Tawagin ang Diyos. Matagumpay na na-unlock ang pambihirang item. Grabe. Blueprint ng compound bow. At pati na rin ang control core ng generator. Talagang astig ang gintong kahon. Simple lang ang mga materyales na ito. Ngunit ang lakas nito ay lampas sa karaniwang pana. Ito ang guhit ng compound na pana. Anumang kampo ay maaaring gumamit ng mga pangunahing materyales para kopyahin ito. Handa ang Dawn Camp na ibahagi ito ng libre. Libre. Totoo ba ito? Ano ang tungkol sa liwanag na yon kanina? Superpower. Tungkol dito. Ito ang pangunahing sistema ng liwanag na binubuo natin sa kampo. Inaasahan sa loob ng 3 araw. Muling magbubukas ang power system sa kampo ng Downing. Power. Ano? Kuryente. Tapos na ang pagpapanggap. Oras na para magtrabaho ng seryoso. Bukod dito, nalaman namin na may ilang puwersa na nagplano ng sama-samang pag-atake sa Camp Dawn. Muli, ipinapayo ko. Kung nais niyong makipaglaban, handa kaming makipaglaban. Ngunit bago magsimula ang digmaan, isipin niyo kung kanino galing ang mga plano ng inyong crossbow. Isipin niyo sa hinaharap. Gusto niyo ba ng ilaw? Matagumpay ang paghihiwalay. Hindi na matutulungan yung mga maliliit na grupo. Hindi na nila magagawa yon.
Yung palabas kanina, magaling ang pagkakaganap. Sa loob ng 3 araw, talagang kaya mong buksan ang ilaw. Kumpleto na ang mga materyales. Kulang lang ng ilang espesyal na kagamitan. Bigyan mo ako ng 20 tao. 2 araw. 1 kalahating araw. Papalakasin ko ang ilaw sa kampo. Ano ang kailangan? Dalhin ang tao sa mga guho para maghanap. Kailangan makuha ito bago maggabi. Yung liwanag ng ginto kanina. Hindi ito teknolohiya. Tama ba? Hindi ko natatanungin kung paano mo ito ginawa. Pero sa susunod, sabihin mo sa akin ng maaga. Matalino ang leader. Tiyak na napansin niya. Pero hindi na itanong. Itong babae. Lalong nagiging interesante. Kapatid na Byrne, hindi maganda. Nakita sa silangang Thor. Nakikita kong gumagalaw ang mga puwersa ng koalisyon. Maraming tao. Ang papalapit sa atin. Pinakamadami. Pinakamadami 1 araw darating na sila. 1 araw at kalahati ang oras ng trabaho. Gagawin itong 1 buong araw. Kaya ba ito? Kaya. At saka, maaari ko ring gawing. Mabawasan ang mga kaalyado bago sila lumapit. Pagsasagawa ng linya ng produksyon. Ito ang rebolusyong pang-industriya ng katapusan ng mundo. Tapos na. Magandang bagay. Matagumpay na. CJ. Inaasahang darating bukas ng umaga. Kapatid na Cold Front, piliin mo ang 10 magagaling sa pana. Sundan mo ako. Pupunta tayo para maghatid ng ilaw sa gabi sa koalisyon. Magbibigay tayo ng gabay sa dilim. Ito ang ginawa kong pampasabog. Bersyon ng katapusan ng mundo na rocket attack sa kampo. Ang pinakapunto ay ang pagiging eco-friendly. Siyempre. Ihulog. Sugod ng kaaway. Mga tao mula sa down camp. Sapat na, umatras tayo. Ang sama ng loob. Gusto ko yon. Ito ang tawag sa pagiging magiliw. Maagang tinatanggap nila sila. Lahat ay naghahanda upang salubungin. Ipapakita nila sa kanila ang kampo ng Dawn. Hindi ito isang lugar na pwedeng basta-basta pasukin. Halika na. Hayaan niyong ipakita kung ano ang teknolohiya na nagbabago sa digmaan. Siya. Yung lalaking may hoodie na nakipagkumpetensya sa kahon dati. Sumali siya sa kampo ng Poison Fang. Anong nangyari? May isang matandang kaibigan sa kabila. Sa pagkakataong ito, mukhang mahirap na ito. 300. Ganito karami. Parang gusto tayong lamunin ng buo. Kita-kits muli magnanakaw ng kayamanan. Ngayon, maglalaro tayo ng mas malaki. Espiritual na kapangyarihan. O kaya ay daloy ng tunog. Bakit ang kanyang boses ay naririnig ko sa aking tainga? Tiyak na hindi ordinaryong tao ang kalaban na ito. Ito ang tinatawag na Allied Forces. Ang apocalyptic version ng Three Kingdoms. Yung kalbo sa kaliwa ay isang butcher. Walang pakundangan sa pagpatay. Yung payat sa kanan ay isang makamandag na ahas. Mapanlinlang at malupit. Tungkol sa nasa gitna. Hindi ko siya kilala. Pero nagbibigay siya sa akin ng napakasamang pakiramdam. Lin Yu, ibigay mo ang batang nagnakaw na yon. At lahat ng inyong teknolohiya. Kung hindi, ngayon, sisibain ko ang kampo ng Downlight. Walang may iwan na kahit hayop o tao. Yung mga bagay na nakuha namin sa kakayahan namin. Kung gusto mo, subukan mong kunin mismo.
Ayaw mong uminom ng inuman, kaya pinilit kang uminom ng masama. Sugod. Iyan ay isang simpleng truck panglaban sa pader. Hindi kayang tumagos ng mga palaso ang ganitong kapal ng bakal. Kaya huwag nang tumama sa sasakyan. Tama na sa tao. Lahat mag-ingat. Itutok sa mga nagtutulak ng kariton at sa mga nakabuyang-yang. Sugod. Hayaan mo akong gawin ito. Walang silbi ang karaniwang apoy. Kailangan na ng mas mabigat na pagkain. Posisyon. Hintayin ang unang sasakyan na pumasok sa electric grid area. Agad na e-on ang kuryente. Ngayon na. Walang silbi. Lahat ay walang silbi. Ikalawang koponan. Sugod na kayo. Mayroon lang tayong kuryente. Sobrang naiinip. Pasabugin ang landmine. Putang ina. Wala nang kailangan na sasakyan. Lahat sugod. Wala nang masyadong bala. Sino ang unang sumugod sa kampo? Bigyan ng gantimpala ang dalawang babae. Patayin. Bantayan ang hagdang bato. Huwag silang makapasok. Ano ang ginagawa niya? Walang armas. Si Rain. Bumilis ka. Opisyal nang nagsimula ang laro. Pagtawag mula sa kailaliman. Siya ay isang sorcerer ng kailaliman. Bumuga. Ito ang kapangyarihan ng mga natatangi. Walang silbi ang karaniwang armas sa mga nilikha ng kailaliman. Luran, nasa loob ng iyong kahon. Mayroon bang bagay na kayang pangontra dito? Pinuno. Hindi epektibo ang pisikal na atake. Kailangan ng energy attack. Ang baril mo. Papatayin kita. Medyo interesting. Yung armas na hawak ng babae. May lakas din ito, di ba? Grabe. Narito na naman. Ikaw ba ay walang katapusang buhay? Paano pa tayo lalaban dito? Alam kong kailangan itong itigil. Pero anong gagamitin ko para itigil? Sistema. Bilisan mo at hanapin mo. Kung may mga bagay na makakapigil ngayon. Banal na tubig. Kailan ako nagkaroon ng ganito? Ito lang ang laman. Walang ibang paraan. Ibigay mo sa akin. Sira. Iyon ay.
Lakas ng banal na liwanag. Sa mundong iniwan. Paano ka nagkaroon ng ganitong kapangyarihan? Paano? Ikaw lang ang pwedeng mag-cheat. Hindi ako pwedeng gumastos. Talaga namang ikaw. Hindi lang isang manghuli ng kayamanan. Nagulat ka ba? Itong mga maliliit na bagay. May ilang kahon pa ako sa bodega. Kailangan kong maging mayabang ng kaunti. Hindi ko dapat ipakita ang aking kaba. Hindi natatakot sa kamatayan. Subukan mo pang umakyat. Huwag kang makinig sa kanya. Siguradong nagpapanggap lang siya. Sugod. Pangkalahatang atake. Huwag magpadalos-dalos. Masyadong mapanlin lang ang batang iyon. Natakot na ang mga kapatid. Sugod ng matigas. Mas lalo lang kayong magpapalala ng pinsala. Putang ina. Sobrang tapang nyo. Umalis na. Lahat mag-back up ng 2 kilometro. Ang swerte natin. Kung magpapatuloy pa tayo sa laban, malalantad din tayo sa oras lang. Walang kwenta. Isang grupo ng walang kwenta. Matagal na kaming nagbubuno. Namatay ang mahigit 30 kaming kasamahan. Hindi man lang namin naabutan ang pader. Lalo na ikaw. May ipinadala pang anong kalokohan. Isang mananayaw na naglalaro ng mga kalansay. Ulitin mo nga. Sino ang walang silbi? Ang susunod na ilalabas. Marahil ay mas interesado. Sa iyong utak. Huwag tayong mag-away. Ang ating kasalukuyang kaaway ay ang down camp. Sa totoo lang, tama nga si Luyan, kakaiba talaga. Yung mga araw na nagliliwanag, hindi ko pa nakita sa buong buhay ko. Yan ay ang kapangyarihan ng banal na liwanag, na espesyal na pumipigil sa aking lakas. Pero, yung klase ng gamit na ganito, hindi siya maaaring magkaroon ng marami. Ibinigay niya sa akin. Kailangan kong personal na tanggalin ang kanyang balat. Tignan kung ano ang nasa loob. Ano ba talaga ang mga lihim na nakatago? Tungkol sa kampo, ipasa ang utos. Pabilog ngunit hindi umaatake. Putulin ang supply ng tubig. Harangan ang daan. 3 araw sa mundong ito ng disyerto. Walang supply. Pagkatapos ng 3 araw, luhod silang lalabas at hihingi sa atin. Pakinggan ang nilalang na ito. Pabilog. Kailangan nilang mamatay sa gutom. Hindi maganda ang sitwasyon. Nagsimula na silang maghukay ng mga trench sa paligid. Nagtayo na ng mga bakod na bakal. Mukhang magtatagal ito. Kaka-check lang ng inventaryo. Ang pagkain namin. Kung susundin ang supply sa panahon ng digmaan, maaari lamang tayong makaligtas ng 5 araw. Mas lalong nagiging kulang ang pinagkukunan ng tubig. Nabasag ang tangke ng tubig. Nagtatagas na ng kalahati. 5 araw. Hindi pa sila talagang kumikilos. Mauubos na tayo bago pa man sila kumilos. Hindi tayo pwedeng umupo at maghintay na lang. Ubos. Hindi tayo makakabawi sa kanila. Ang tanging daan ay ang operasyon ng pagpuputol ng ulo. Kailangan nating tanggalin ang kanilang pamunuan upang bumagsak ang loob ng alyansa. Lalo na ang lalaking may hood. Siya ang pinakamalaking variable. Yung warlock ng kailaliman. Kung papayagan siyang makabangon at muling tawagin yung mga halimaw na yon, kahit may gatling gun pa ako, di ko mapipigilan ang walang katapusang alon ng mga kaluluwa. Sa totoo lang, isa lang ang bote ng banal na tubig ko. Kaganapan ng sistema. Ang paglilinis sa kailaliman ay nasa proseso pa rin. Ang gantimpala ay random na holy light na kagamitan. Kung hindi mo magagawa ang misyon at makuha ang bagong kagamitan, sa susunod na makatagpo mo siya, walang pag-asa kang makakatakas. Ang layunin ng misyon ay linisin. Hindi ba't kailangan kong pumasok ng kusa sa kampo ng kalaban para hanapin ang mangkukulam na yon? Para kang mamamatay ng walang pag-asa. Kailangan nating mag-isip ng paraan para siya ay mailabas. O kaya, anong nangyayari? Bumomba. Narinig ang tunog mula sa logistics area. Sumabog. Sumabog ang bodega ng pagkain. May pumasok na tao. Ito ay isang suicide bombing. Wasak ang imbakan ng pagkain. Ibig sabihin yan, hindi na tayo makakatagal ng 5 araw. Putang ina. Yung mga tuso at masamang kalokohan na ito. Nandoon, yung nakapulupot na lalaki. Siya ang nagpasimula ng apoy. Gusto mong maghiganti? Lumapit ka sa akin. Gusto mong tumakbo? Huwag kang pupunta. Ito ay isang paraan para ilayo ang tigre sa bundok. Sinasadyang tinutulak ka palabas. Siguradong may nakahandang bitag. Alam kong bitag ito. Pero nasira ang imbakan ng pagkain. Wala na tayong paraan ng pagtakas. Kung hindi natin siya mapapatay. Sa loob ng 3 araw, mamamatay tayong lahat dito. Ang target ko ay siya. Ito lang ang tanging pagkakataon para masira ang plano niya. Kailangan lang siyang patayin. Makakakuha ako ng bagong holy light na kagamitan. Mababago ang takbo ng laban. Dahil siya mismo ang humiling na makausap ako. Huwag kang mag-alala. Kung hindi ko siya matalo, tatakas ako. Huwag kalimutan. Mayroon akong windrunner na braso. Dalhin ito. Ito ang Dragon Blood Dagger. Marahil ay may epekto ito sa mga masasamang bagay na may kakayahang pigilin. Hintayin mo ang magandang balita. Leng Feng, magtipon ng una. Ikalawang assault team. 1-0 minuto mamaya. Sama ka sa akin, lalabas tayo para tumulong.
Huwag kang magtago. Alam kong nandyan ka. Mas matatag ka kaysa sa inaasahan ko. Akala ko, nakatago ka sa ilalim ng palda ng babaeng iyon. Nanginginig ka sa takot. Huwag masyadong mag-aksaya ng salita. Dinala mo ako rito para lang makipag-usap ng walang kabuluhan. Hindi. Nandito ako para makipag-usap tungkol sa kooperasyon. Kooperasyon. Kakatapos mo lang pasabugin ang aking bodega. Muntik mo na kaming lahat mapahamak. Ngayon gusto mong makipag-cooperate sa akin. Ginawa ko lang yon para ipakita ang alas ko. Para maintindihan mo na kaya kitang patayin ng madali. Pero kumpara sa mga tanga na yon, mas mahalaga ka. Luran. Tayo ay isang uri ng tao. Ikaw ang hunter ng mga kayamanan. Ako ang tagalakad sa kailaliman. Lahat tayo ay mga pinili ng mundong ito. Alam niya ang sistema. Sandali lang. Tagalakad sa kailaliman. Iyan ang kanyang sistema. Ang katotohanan ng mundong ito, mas komplikado kaysa sa nakikita mo. Ang tinatawag na mga kalamidad ng katapusan ng mundo. Mga halimaw na nagbago. Pati na rin ang tila makapangyarihang lihim na samahan. Ay mga piyesa lamang sa board ng laro. Kami lamang ang may pribilehiyo. Sino lang ang karapat dapat maging manlalaro ng chess? Anong gusto mong sabihin? Magkaisa tayo. Ako ang bahala sa kanila. Yung mga inutil na tropa sa labas. Maging ang kanilang mga supply ay ibibigay ko sa'yo. Bilang kapalit. Tutulungan mo ako. Magbukas ng isang pinto. Anong pinto? Isang pinto. Na tunay na makakapagpataas sa atin lampas sa karaniwan. Ang pinto para sa huling ebolusyon. Isang pinto. Patungo sa sentro ng pinagmumulan ng lakas. Sentro ng pinagmumulan ng lakas. Iyan ang pinagmulan ng lahat ng kapangyarihan at pagbabago. Nabaliw na ang taong ito. Gusto niyang maging Diyos. Babala. Nakatuklas ng host na nakikipag-ugnayan sa mataas na panganib na ipinagbabawal na impormasyon. Nag-trigger ng misyon sa pagpili ng kampo. Tanggapin ang pakikipagtulungan. Sumali sa e-base na formasyon. Hindi tiyak ang mga kahihinatnan. Maaaring magdulot ng pagkasira ng linya ng mundo. Option A. Tanggihan ang pakikipagtulungan. Manatili sa order na formasyon. Gantimpala. Susi sa ultimate skill ng Holy Light. Sige na, Luyan. Basta magtulungan tayo. Ang buong Westland ay magiging playground natin. Parang naririnig ko. Talaga namang nakakaakit. Pero, may isang problema ako. Ayaw na ayaw kong makipagtulungan sa mga tao na hindi marunong makipag-usap ng maayos. Mukhang alam mo kung ano yon. Magaling. Ano ang sagot mo? Tumanggi ako. Bakit? Makakabuti lang ito sa'yo. Maaari nating hatiin ang mundong ito. Una, hindi ako nagtitiwala sa mga taong may itinatagong lihim. Pinasabog mo ang aking bodega at ginagalaw ang aking tao. Pangatlo, ang amoy mo ay nakakasuka. Mga hangal na mortal. Dahil hindi tayo makapag-usap, maging pagkain ka na lang ng kailaliman. Putang ina, mas malakas itong bagay na ito kaysa sa mga naunang buto. Ito ay kapangyarihan ng Dragonborn. Hindi nakakapagtaka na naglakas loob kang dumalo ng mag-isa. Ngunit ang kapangyarihang ito ay nasasayang sa iyong mga kamay. Dahil ayaw mong makipagtulungan. Ibigay mo na sa akin ang sistema mo. Bawal na teknolohiya, kagat ng abismo. Babala. Nasa ilalim ng mataas na antas na espiritual na pag-atake. Binabato na ang firewall. Nawawala ang datos. Sinusubukan ng kalaban na alisin ang pangunahing pribilehiyo ng sistema. Nararamdaman mo na ba? Ito ang titig ng kailaliman. Walang saysay ang iyong pakikibaka. Sa harap ng ganap na pagkatao, ikaw ay lamang langgam. Ibigay mo na. Hindi ka namin papatayin. Putang ina. Mag-ingat, babangga na. Hindi makagalaw. Name. Nakatuklas ng mataas na konsentrasyon ng Longwei. Ipinagana ang otomatikong proteksyon ng may-ari. Tingnan mo yan. Ibigay mo sa akin. Tumahimik ka. Ang mga mata ko. Mukhang. Hindi rin maganda ang iyong kailaliman. Malalaman nila ang iyong lokasyon. Hindi ka makakatakas. Luran. Nandito tayo sa impyerno. Naghihintay sa'yo. Tumahimik ka. 获得升天奇经，隐藏任务进化升天完成度50%，获得奖励。 CJ. O kaya'y tumakbo pa rin. Ito ay ang pangunahing kristal ng Abyssal Warlock. Patay na siya. Nakatakas siya pero nasugatan ko siya ng malubha. Sa ngayon, malamang hindi siya babalik. Ngayon, kailangan nating pag-isipan kung paano lulutasin ang mga kalaban sa labas. Kung meron nito, baka makapaglaro tayo ng malaki.
Itong bagay na ito, talagang kayang labanan ang mahigit 100 tao sa labas. Banal na tubig ay nakakontrol sa amoy ng kailaliman. Para sa mga ordinaryong tao, ito ay isang malakas na flashbang na may bahagyang pagkasunog. Gaano karami? Sapat ang materyales para makagawa ng 20 piraso. Ngunit kalahating bote na lang ang natirang banal na tubig. Kaya't 5 piraso lang ang magagawa. 5 piraso. Hindi sapat. Sapat na ang 5. Hindi natin kailangang pasabugin ang lahat. Pasabugin lang ang mga pangunahing tao. Ang butcher, ang leader ng mga baliw. At ang kanilang mga katuwang. Operasyon ng pagpuputol ng ulo. Kasabay ng mga chismis na atake. Sabihin ang mga detalye. Ito ay maaaring pansamantalang gayahin ang amoy ng ibis. Gagawin natin ang 3 bagay. Una, gamitin ang Holy Light Grenade para paslangin ang pinuno. Pangalawa, magpakalat ng chismis ang Allied Forces. Sinasabi na ang nakaputing lalaki ay nagtaksil sa kanila. Nagpapatawag ng mga nilalang mula sa ibis. Pangatlo, kailangan mong magpanggap. Sobrang delikado. Kung sakaling mabigo, isagawa. Ang leader ay leader, hindi kailanman nag-aksaya ng salita. Mukha itong hindi kaaya-aya. Ngunit ito ay tunay na sandata ng light pollution. Ito ang puhunan natin para makabawi. Ganito lang. 5 sirang lata. Pupunta ka para pasabugin ang mga armado sa labas. Itong bagay na ito kapag itinapon. Baka isipin nila na inanyayahan mo silang kumain ng maasim na gulay. Hindi, Fengji. Ang hindi nakakapagpasabog sa kanila ay hindi ang paputok, kundi ang utak. Itong bagay na ito ay ginagamit lang para magbukas ng daan. Ang tunay na armas na panghuli ay ang pagkatao. May kompletong kagamitan na si Leader Ling. Sa susunod na eksena, ikaw ang tunay na pangunahing tauhan. Nakasulat na ang script ko. Ito ang mahalagang sandali para sa iyong talento sa pag-arte. Wala akong pinag-aralan sa pag-arte. Paano ako gaganap? Madali lang, magpakita ka lang ng tunay na sarili mo. Isipin mo na ako ang nagnakaw ng lahat ng iyong ipon. At may 3 kabit sa labas. Ngayon, ang lalaking walang hiya na handa ng tumakas. Ipakita mo, yung tingin mo na parang gusto mo akong hiwain at durugin. Tama yan. Hindi mo na kailangang magkunwari. Ngayon pa lang, gusto ko na talagang durugin ka. Yan mismo ang emosyon. Manatili ka. Luran, ano nang sinasabi mo? Sawa na ako sa lugar na to. Ako lang ang pwedeng magbukas niyan. Kayong mga inutil. Hindi kayo karapat-dapat sa mga yaman na to. Gusto kong mag-isa at dalhin ang mga bagay na to. Hindi na ako maglilingkod sa inyo, mga pulube. Trader. Iwanan mo ang mga bagay. Sobrang dramatiko. Peke ang ekspresyon, pero malakas ang boses. Siguradong narinig nila yon. Bilisan mo. Bumalik ka agad at iulat. Malaking balita. Nakabook sa countdown. Totally bumagsak. Totoo ba to? Huwag naman sanang nag-artista lang. Anong arte? Talagang nagpapaputok si Lin Yu. Gumamit na lahat ng gatling. Nakikita ko mismo na yung batang ang apelyido ay Lu. Tumakbo na may malaking bag. Sinasabi pa sa bibig niya, kayamanan ng treasure chest. Yung batang yon, siguradong may dala siyang mga legendary na high-level na supplies. Napakagandang pagkakataon nito. Ano pa ang hinihintay natin? Kung mahuli tayo ng ibang puwersa bago siya, wala tayong makakain. Tara na. Hala, bakit biglang ang lamig? Anong klaseng panahon ito? Hala. Naamoy mo ba? Parang may amoy ng patay na daga. Hindi pa sapat ang handog. Nandito lang ang traidor. Sino? Sino yan? Huwag kang matakot. Lumabas ka na. Gusto kong kunin ang buhay niyo. Ngayong gabi, simula na ang ritual ng dugo. Dumating ang puno ng mga mangkukulam. Ang baho nito, yung tela na ito, yung suot ng misteryosong lalaki na nakasuot ng sombrerong panlaban. Nakita ko na siya. Hindi siya nagkaaway. Tumatakbo na. Hindi kaya tumakbo. Nasa paligid siya. Narinig mo rin ba yung sinabi niya kanina? Pag-aalay ng dugo. Padadaluyan. Gusto niyang gawing sakripisyo tayo. Putang ina. Ang taong may makamandag na ngipin ay may masamang balak. Agad mong sabihin sa boss. Kung hindi, lahat tayo mamamatay. Butcher. Paano mo ito ipapaliwanag? Nandyan pa ang halimaw na may makamandag na ngipin sa kampo. Gusto tayong ialay lahat. Ito ba ay pinagplanuhan niyong lahat?
Ewan mo. Maaga nang umalis yung batang yon. Huwag ka na lang maghanap ng gulo. Ang pinaka-importante ngayon ay yung batang may apelyidong Lu. Nakalayo na siya. Amoy ko ang kanyang scent sa mga tao ko. Kaagad sa umaga sa Inner River, nagsimula na kaming magpakitang gilid. Lene, sa tingin ko, ito ay isang bitag. Gusto nilang gamitin ang iba para saktan ako. At sakupin ang aking grupo. Hindi lang basta kalituhan ang kailangan. Dapat magdagdag pa tayo ng apoy. Tulungan silang pasiklabin ang apoy. Mga tagapanood, gabi ng unang putok ng paputok. Pabilog ng mga kaibigan. Tara na. Manggugulang, ikaw walang silbi. Anong bagay? Ang mga mata ko ay mga flashbang. Hindi tama. Ang init naman. Anong klaseng bagay ito? Napatay ako sa init. Hindi na ako makakita. Yung mahika ng batang to. Boss. Boss, nasaan ka? Samantalahin mo ang iyong sakit. Kukunin ko ang iyong buhay. Patayin mo siya. Salamat, Fenje. Napakahusay ng iyong pagbaril. Labas ka. Alam ko kung nasaan ka. Gusto kitang gupitin ng piraso-piraso. Pakainin mo ng pagkain ng aso. Na-detect ang pagbagsak ng elite. Mula sa silver chest. Pinakamataas na uri. Kondisyon para mabuksan. Habang pinapatay ang target. Kailangan mong sigaw ng malakas ang salitang mahika. Ako ang tatay mo. Naku. Anong sakit ba ng sistema mo? Sa ganitong sitwasyon ng buhay at kamatayan, pinapapirma mo akong maging anak. Napaka nakakahiya, di ba? Paano na ako makikisalamuha sa disyerto pagkatapos nito? Mamatay ka na. Para sa kahon ng kayamanan, laban na. Basta't hindi ako nahihiya. Ang nahihiya ay ang bangkay na ito. Ako ang tatay mo. Ay. Tatay. Shit. So, ang pangulo ng mga baliw ay anak sa labas pala. Medyo mabigat ang impormasyong ito ah. Ang boses kong ito, nagsalita ako hanggang sa maubos ang boses ko. Sa panahon na yon, ang mag-hack ay hindi lang nakakapagod, kundi nakakahiya rin. Ito ay isang aksidente sa trabaho. Ano ito? Kumuha ng skill book. Pagsusuri ng kahinaan. Nagsisimula. Epekto ng kasanayan. Gumugugol ng mental na lakas. Maaaring markahan ang mga kahinaan ng kaaway. Sa saklaw ng paningin. Maliit na bituin tumagal ng 1-0 segundo. Kahinaan. Shit. Ang galing naman ng skill na to. Hindi maganda dito, umalis na tayo. Kailangan na nating umalis. Mga mahal kong apo. Uuna na ako, ha? Walang anuman. Walang kwenta. Mga walang kwenta. 100 tao, pinapayagan ng isang tao. Para magpasaya. Huwag nang pakialaman yung mga tumakas. Lahat kayo mag-alis dyan. Kung hindi maganda ang dilim. Ako na ang gagamit ng lakas. Ilabas mo ang aking malaking yaman. Anong nangyayari? Grabe. Hindi ito ang tamang estilo. Kanina ay parang pelikulang martial arts. Bakit biglang naging Mad Max na? Parang ito ay isang dimensional na atake. Hindi maganda. Kung tatakbo ito papunta sa atin, walang pinagkaiba ang pader ng kampo sa papel na pinatungan. Itong tao na ito ay puro bakal. May isa lang siyang kahinaan. Pero sa posisyon na ito, pinipilit akong magpakamatapang. Walang silbi. Hindi talaga kayang basagin. Itong gamit na ito ay gawa sa pinal na tangke na binutas at pinagsama-sama. Para siyang kabibi ng isang pagong. Wala nang bala. Haha. Hindi ka ba ang galing kumanda kanina? Bakit tumigil ka? Ipagpatuloy mo ang pagpapaligaya sa akin. Tingnan ko lang kung mapipigilan ng sirang pader na ito ako. Tapos na. Kung tatakbo ang ganitong halimaw, mawawasak ang kampo. Huwag sumuko. Ihanda ang mga molotov. Kahit na masunog kailangan. Itong matabang ito ay walang galang. Lahat tayo ay nagtatangkang mabuhay sa katapusan ng mundo. Nagmamaneho ka ng ganitong uri ng mataas na antas na bagay. Hindi ba ito labis? Pagtuklas ng kahinaan. Buksan. Walang magagawa, ang kayamanan ay nasa panganib. Mali. Buhay ang isinasakripisyo.
Dahil ikaw ay bakal sa buong katawan. Sige, bibigyan kita ng panloob na pagsabog. Laban na. Luran. Nabaliw na ba siya? Huwag pumunta. Iyan ay tiyak na kamatayan. Hahaha. Gustong maging bayani. Para sa'yo. Kakagatin kita parang isang insekto. Bilis ng hangin. Nasaan siya? Nakita na. Hey, malaking tao. Pahingi ng espesyal na inumin. Walang anuman, ito ay pinagpala na. Ito na ang pagsasama mo sa kabilang buhay. Nakita mo ba? Ang sining ay pagsabog. Naiintindihan mo ba, mga probinsyano? Sumabog na. Talagang sumabog na. Astig si Luran. Liwanag ng umaga. Halos mapurnada ang high level na laban na to. Pero sigurado akong marami kang karanasan, di ba? Oy, malaking bituin si Ling. Yung eksena kanina sa Nejiang. Yung linya. Luran, ang garing mong kunin ang mga supplies mag-isa. Parang may emosyon talaga sa boses mo. Malaki ang hinala ko. Matagal ka nang pinipigilan ang sarili mo. Gumagamit ka ng pagkakataong ito sa pag-arte. Para ilabas ang iyong sama ng loob sa akin. Tama ka. Kahit na ito ay isang pag-arte. Kung talagang naglakas loob kang angkinin ito, isang putok sa ulo mo ang ibibigay ko. Pag-usapan natin ang hatsyan ng nakuha. Ah, hindi tama. Tungkol sa pamamahagi ng mga nakuha, mga armas, pagkain at sasakyan mula sa alyansa. Lahat ay mapupunta sa kampo 2. Kailangan ko lang ang mga kristal ng kailaliman. At ang mga kakaibang bagay na nakuha mula sa Butcher. Ibigay lahat sa amin. Ito ay isang malaking halaga. Kunin mo na. Kailangan ng pera para sa pagpapatayo ng pader at paggaling ng mga sugatan. Bukod pa dyan, Brother Feng. Pakiusap, maghanda ka ng isang na pwedeng tumakbo ng malayo, modified na off-road na sasakyan. Puno ang tangke ng gasolina, puno ang tubig. Gusto mong umalis. Ang bilis naman nito. Tapos na ang mga kopya dito. Napatay ko na rin ang boss. Matagal na akong nandito sa bagong baryo. Makakahadlang ito sa paglago ko. Sa labas ng mundo, doon ko mahahanap ang hinahanap ko. Uwi na tayo, huwag na kayong maghatid. Parang hiwalay na sa buhay at kamatayan. Hindi naman ako hindi babalik. Kapag hindi ko na kaya sa labas, babalik na lang ako para magpakain. Heto. Wow. Guro, pinunuling, binigay mo pa ang personal na simbolo sa akin. Sobrang magalang naman ito. Masyado akong mahiyain. Naiilang ako. Tama na ang daldal. Anong iniisip mo? May marka ng aking espiritual na lakas dito. At ang Dragon Blood Rune ay nakakaramdam ng mga mataas na antas na halimaw. Kung mamatay ka sa labas, susundin ko ang pakiramdam para kunin ang iyong katawan. Huwag mag-alala. Sabi nga ng kasabihan, ang mabubuting tao ay hindi nabubuhay ng matagal. Ang kasamaan ay nag-iwan ng mga pinsala sa loob ng libu-libong taon. Ako, isang malaking kapahamakan. Matibay ang aking buhay. Umalis na ako. Pangalagaan mo si Mengzi ng mabuti. Bumalik ka ng buhay, gago.